first step in making a mascot, kinakailangan alam niyo yung history at alam niyo yung ginagawa nung kung saan direksyon papunta yung kumpanya. Marami ka dapat i-consider like yung looks, how friendly, o kung ito naman villain, how bad yung mascot. And sa color, napaka-importante. There are positive colors, bright colors na you can work with, and mga colors din naman to avoid. Pag ang company mo, food company, tapos ang target nila is 13 to 40, diba? Kailangan mo i-consider kung anong kulay mo. Kung gusto mo ng intense na kulay, pili ka ng red. Diba? Kung gusto mo ng medyo relax, pili ka ng blue. Diba? Kung napansin mong Bakdo, pati Jollibee, pareho sila ng kulay na ginamit. Pero, sa shape, magkaiba. If you will choose mga bright colors, for example, mga fast food, no? You can play around with red, parang ketchup, yellow, parang mustard, green, parang vegetables, parang tapos brown for parang representation ng fry or fries. Parang ganun. Kailangan mag-connect yun dun sa pinaka-official color ng company na you're dealing with. In choosing a shape sa mascot, you can go with mga geometrical figures like circle, para maging jolly, for animals, tapos sabay sexy, parang bottle-like, for human figures naman. Shape can vary dun sa kung ano yung nire-represent ng mascot o ng product. Like pag medyo chubby, ibig sabihin you're dealing with nutritional fact, or yung product mo is something to do with nutrition. Pag medyo payat naman siya, skinny, it's the opposite. Kung halimbawa, gusto niyo maging jolly or maging nagda-dance yung mascot o mas more flexibility, you can go with more slim and more yung mga skinny type na mga mascot. Napaka-importante sa isang mascot yung face. Like sa atin din naman, di ba? If you look at somebody, you communicate with your eyes, and kung sabi nila, the eyes is the window of the soul, di ba? So, yung eyes pa lang meron ng sinasabi, meron nangungusap na. So, mas bright eyes, mas nakakatakot. Yung too much white, kapag gagawa ka ng mascot with, pag nakalabas masyadong, mas maraming percentage na nakalabas ng white, mas medyo monstrous ang dating, parang nananakot. Pero you can counter it with a smile. So, yung smile naman, pwede mo namang palakihin yung smile just to counter yung takot ng mata. Kasi merong mga designs na given na yung eyes mas malaki. Obviously, kapag gusto mo maging talagang prominent yung pagiging positive character niya, you can go for smaller eyes, button type. Of course, ganun na, with less white na popping out or exposing. Bata ang magiging audience nyo, mata and bright colors. Kasi dun, bata madaling makuha ang attention. Tapos, mare-retain nila yung emotion na gusto mong ilabas nandun sa mata. So, dapat ang mata buhay na buhay, tapos inviting. Isipin mo rin kung saan ka gagawa ng mascot. Diba? Kunyari, tsaka nasa marketing din yan eh. Kasi sa Japan, ng Microsoft may mascot. Pag nilagyan mo yung mascot nila, anime. Para magkaroon, ma-differentiate mo yung gender, so yung lips napaka-importante. So, like, kapag reddish, syempre babae. Pag medyo orange ang konti, mas lalaki. Kung medyo mas malaki, naka-pound, babae yun. Mag-start kayo, tapos wala kayong idea kung paano mag-start. Diba? Number 1 talaga is research. Paano mag-start yung company niya, ano yung foundation, tsaka yung values
nung company nila.